May mabigat na political complexion ang kinakaharap na impeachment complaint ngayon ni Vice President Sara Duterte. Isang realidad na maging ang Korte Suprema ay kinikilala. Sa panayam tinalakay ng legal expert na si Attorney Tranquil Salvador III ang posibleng mabibigat na epekto ng proseso gamit ang karanasan ni dating Chief Justice Renato Corona na umabot ng isang dekada bago tuluyang mapawalang sala sa ilang kasong isinampa laban sa kanya. Narito ang balita ni Naomi Perez. Ipinaliwanag ni Attorney Salvador na matapos makonvict si Corona sa impeachment trial noong 2012 at matanggal sa pwesto, sunod-sunod na kaso ang isinampa laban sa kanya. Kabilang dito ang tax case sa Court of Tax Appeals at civil forfeiture case sa Sandigan Bayan na layuning bawiin ng pamahalaan ang kanyang mga ari-arian kung mapapatunayang ill-gotten o unexplained wealth. Ngunit noong 2022, nagdesisyon ang Sandigan Bayan na walang sapat na batayan para kumpiskahin ang mga ari-arian ni Corona. Matapos nitong kilalanin na ang mga ito ay pag-aari ng kanyang pamilya at ang hindi pagdideklara ay maaaring nagmula lamang sa SAL and oversight. Gayunman, binigyang diin ni Salvador na ang mabigat sa ganitong proseso ay ang matagal na litigasyon na pinagdaanan ng pamilya Corona kahit pa natanggal na siya sa pwesto bilang direktang epekto ng impeachment. Dahil dito, sinabi niyang malaking hamon din sa kampo ni VP Sara kung paano haharapin ang proseso. Kung personal ba siyang haharap, mananatili sa mga abogado o posibleng tumestigo sa mga susunod na yugto. Idinagdag pa ni Attorney Salvador ang kanyang karanasan noong Pebrero 2012 kung kailan umusbong ang mga ulat at isinagawa ang mga public statement at press conference. Alam mo, maganda yung tanong mo. Alam mo kasi yung noong 2012, di ba, na-convict siya, di ba? Patapos po ron. Kasi yung kasunod, pag na-convict ka po dyan sa isang impeachment trial na iyan, bumoto sila. Ano ka na? Kumbaga, wala ka na sa iyong pwesto. Ngayon, ang kasunod po niyan, hindi kasamang na-file lang ka ng kaso, fa-file lang ka na ng kung ano-anong kaso. Kung sa tingin nila may violation ka, na-file ng civil forfeiture, na-file niya ng tax, doon sa Court of Tax Appeals, meron siya sa Sandigan Bayan. Lahat po na-dismiss na. Tapos yung huli nga, yung sinabi mo dyan, yung sa Sandigan Bayan, sinabi na wala siyang sala. At yung perang nasa kanya, maaaring hindi man niya na-deklara sa SALN, ay hindi niya kinuha. Yun po yung sinabi. Kaya nga siya na hindi nga na-forfeit yung mga property niya. Ngayon, yun ho ang masakit sa prosesong ito. Kaya nga sinabi ko nga, may political complexion na hindi naman natin tatanggi kahit Supreme Court, nagsabi po niyan. Pero mo, kung mangyari sa iyan, you will have to go through a process. Isang dekada po hinarap ng pamilya niya yun. Si Chief Justice Corona, isang dekada po yun. Tama kayo, 2022, nung nasabing wala siyang sala. Bilang abogado, iginiit niya na ang anumang aligasyon ay dapat patunayan sa tamang forum at kung kinakailangan sampahan ng kaukulang kaso upang marisolba ng maayos. Sa ngayon, nananatiling hamon para sa kampo ng pangalawang Pangulo ang pagharap sa prosesong may malalim na iligal at historical na implikasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal nag-uulat, Naomi Perez, SMNI News. Habang papalapit ang mga susunod na hakbang sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inaasang lalo pang iinit ang usapin sa publiko. Ayon kay Attorney Tranquil Salvador, dating defense lawyer sa Corona impeachment trial, malaking papel ang gagampanan ng social media, mainstream media at opinyon ng taong bayan sa magiging direksyon ng kaso. Si Prince Tripoli sa report. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni Attorney Tranquil Salvador na posibleng mas tumindi pa ang banggaan ng magkabilang panig kaugnay sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente bago pa man sumapit ang unang bahagi ng Hulyo. Anya, kapansin-pansin ang paglabas ng samot-saring impormasyon na tila layuning maipaliwanag sa publiko ang proseso at mga aligasyon sa naturang kaso. Sa tingin ko, itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung maobserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Umiinit o umiigting yung usapin nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Pakita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig.
Ipinunto rin ni Atty. Salvador na kabilang sa pinakamahalagang isyu sa impeachment ay ang usapin ng di umano'y hindi may paliwanag na kayamanan o unexplained wealth kaugnay ng pagsusumite ng Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ni VP Sara. Anya, matagal nang sensitibong paksa sa publiko ang SALN dahil naging sentro rin ito ng mga kontrobersiya noon ni na dating Chief Justice Renato Corona at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayoko gamitin yung salitang mabigat. Pero sa tingin ko, isa sa important issue na haharapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Okay? Kasi itong bagay na ito, ilang beses nang tinalakay in the past, kung naalala ninyo. Nung panahon ni Chief Justice Corona, naging isang malaking usapin ito. At ito lamang ang artikulo na pinagbotohan, kung maalala ninyo. So, madali itong i-capture ng kamalayan ng nating Pilipino kasi pera, SALN, reporting. Naalala ninyo rin po, nung panahon ni dating Chief Justice Sereno, although hindi ito nagpunta sa trial sa Senado, naging malaking usapin rin po ito doon sa co-warrant of action niya sa Supreme Court. Samantala, sinabi rin ni Atty. Salvador na malaking hamon para sa kampo ng Vice Presidente ang paglilinaw ng kanilang panig sa gitna ng dagsa ng mga impormasyon at opinyon sa cyberspace. Dagdag pa niya, hindi makakaila na maapektuhan din ng sentimiento ng mamamayan ang mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment trial dahil pawang mga politiko rin ang mga ito. Sa ngayon, patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng Senado at ng kampo ni VP Sara Duterte habang patuloy na nagbabantay ang bansa sa kahihinatnan ng isyong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMN News.